Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadag na subscriber, no, mga friend. Ginabi na naman ako, oo. Masakit kasi kung minum akong Planax, tanda na. Maki-ano tayo dito? Bigay tayo reaction dito kay Secretary Ronald Llamas. 6 hours ago ito eh. Will Chis Escudero tukhang Sara's impeachment. Nakaka-intereso ako eh. Oo. Pakinggan nun natin si Secretary. Ang kausap niya po rito si Idol, parehas ko naman idol to eh. Richard Hidarian. Pakinggan natin ha. May kulab tayo. Pwedeng labagin ng Senado ang ating konstitusyon. Pwede nilang hindi ituloy yung impeachment. Wala na masyadong pakyut. Sabihin na lang kung itutuloy ba ito ng 19th Congress to convene themselves as a trial court na wala namang kinalaman dito ang Senate President. Yung plenary ang magpapasya. Of course, kaya ka nga Senate President, the leader ka ng Senate, 89% ang sinasabi, dapat harapin na yung impeachment ni Vice President Sara. Aside pa doon sa mga ibang ebidensya na nanggaling mismo sa kanyang public statements, sa kanilang magiging boto, alam mo naman, sa panahon ng social media, pag lumabas na yan, that will be there forever. So mahiya naman sila sa kanilang mga apo at yung magiging apo ng... Ang problema sa Llamas, wala nang hiya dito eh. Sa totoo lang, Secretary Ronald Llamas, ang importante rito, huwag magkaroon ng hindi matuloy ang impeachment na yan. Gagawin ng lahat yan. Sa totoo lang. Dahil mabubulgar ng lahat eh. Maraming madadamay. Gaya nga ng sabi ni Sara Duterte, is going to be bloodbath. Pag nabuksan lahat yan, pag nabuksan lahat yan, lahat ng mga ebidensya na yan, na milyon-milyon mga nanggaling nga sa mga drug lord na binigay, talagang hindi yan, tsaka yung mga paglabag, matagal nang nilabag ni Chis Escudero lahat eh, pati yung forthwith, lahat na, talagang kinapala na yung mukha niya eh, hindi na siya makaka-atras eh, lahat yung mga senador na yan, na mga kampo ni Duterte, gagawin yan lahat by all means para walang matuloy na impeachment. Gumalaw pa yung mga Supreme Court na pinag-a-appoint ni Duterte sa Supreme Court. Tuloy natin. Ilang mga apo, dahil hindi sila makakalimutan. Sabi ni Harry Roque dati, haharapin niya! Yeah. Kahit anong kaso na isang pa sa kanya. Bakit wala si Bongo sa Hague? Nag-aambisyon ka ng higher position sa 2028. I-hedge mo yung iyong assets, no? At babawasan mo yung liabilities. At going to 28, halos sigurado ko meron siyang ambisyon na tumakbo para higher position, lalo na... Putay na mabigat mga friend. Si Bongo, nag-aambisyon pa tumakbo na higher position. Putang ina, ano yan? Putang ina, pag inupo mo yan, si Bongo saka si Robin Padilla, sunugin mo man yan, amoy niyan Duterte. Si Bato, ganun din. Si Amy Marcos, pag susunugin mo lahat yan, amoy niyan Duterte. Ewan ko lang si Chis Escudero, kung amoy baka Sara amoy niya. Tuloy. Kahit patalo siya, mananatili naman siyang senador. Yeah. No? No loss. Kaya hindi ako magugulat na gagawin na yon. Welcome back sa latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Usually, ang mga kasama po natin dito ay mga secretaries or undersecretaries. Today, unfortunately, ex-secretary lang kasama natin. But I'm sure babawi siya more than enough. Kasama po natin si retired secretary. Ano pa naman yan? Retired ex-secretary of Political Affairs, Sir Ronald Llamas. Thank you so much, Sir Ronald. Salamat. Kunyari. Ganda na intro mo eh. Oo, ganda na intro natin. Ex-cabinet secretary. Secretary. Hopefully sa mga susunod na kabanata, babawi tayo sa mga kasalukuyan or At least hindi ako X-Men. Yun lang, ex-human rights. Ex-human rights. Sir Ronald, speaking of, not what you said, but speaking of, simulan muna tayo sa impeachment kasi kanina tuwan-tuwa ka dun sa press conference ni Senate President Chis Escudero. Sa totoo lang, hindi ko na-gets yung sinabi niya kasi parang sabi niya, pwede mangyari, hindi pwede mangyari, hindi pwede mangyari yung hindi pwede mangyari. What is your read? Is he trying to just dribble this hanggang mawala yung momentum or to just pass it to the next Congress hoping that he will do good enough to impress a certain
DDS block, or is he just being realistic, looking at the balance of forces internally and also the momentum? Anong base Yun niyo yung dito? maganda sa'yo, Richard. Sinamarize mo na. All of the above. Basically. Dahil sa kabila ng kanyang mga pakyut kanina sa kanyang press conference, no? Ang very dominant dun sa kanyang press con ay sineset niya yung predicate. Ito naman si Chis Escudero, parang... Gaganggang yung kilay, oh. Talagang pakyut talaga eh, no? Nakikita ba kayo dyan kay Chis Escudero? Kundi. Right. Na pwedeng labagin ng Senado ang ating konstitusyon. Pwede nilang hindi ituloy yung impeachment na constitutional mandate nila. Diba? So yung kanyang redefinition ng forthwith na nagsimula last February ay mukhang hindi lang usapin ng words na nire-redefine niya na malinaw naman sa Webster Dictionary kung ano ibig sabihin. No? Right. Kung hindi ay setting the possible predicate para hindi matuloy ang impeachment. Sinabi ko na yan last February at March. Yeah. Ito yung delikado rito. Pag na-delay itong pag-convene ng 19th Congress sa trial court, ay may possibility na yan ay isabotahe para hindi mag-continue sa 20th Congress. At mukhang yun yung doon tayo papunta. Nung pinospone niya, yung June 2, late na nga, after elections, June 2 na session nila para pag-usapan ng impeachment, sa June 11. Anong ibig sabihin nun? June 12, holiday. June 13, tapos na ang sessions ng Talagang sa totoo lang, mga friend, dapat gumalaw na si Juan de la Cruz, ang taong bayan. Hindi lang masabi ni Sec. Remas na wala nang maaasahan talaga dito sa Senado na to. Wala. Oh. Kasi talagang mabubulat lahat yung baho eh. Yung baho na yun, pag sumingaw yun, maraming involved doon. Hindi lang naman lahat ng kawalang yaang ginawa nitong mga Duterte. Maraming binigyan para hindi sila tumahimik sila. Maraming involved. Yan, tukhang na yan. O, sila mga involved, mga general. Etong isabong, yung mga nawawalang mga sabongero, putang ina, may tinuturo kanina yung general din, retired na ha. Nakita ko yung mukha nun eh, yung general na yun, talagang hindi mo magkatiwalaan, kalbo rin, oo. Yun ang tinuturo ni Totoy na isa, oo, na maraming tinuturo yung Totoy. Mamaya tayo mag-usap si Totoy, tuloy natin kay Sec. Remas, no? Talagang itong bansa na to, pinatakbo ng sindikato ni Duterte. Si Atong ang na yan, kinuha niya yan eh. Para pag ikaw ang bahala sa isabong, lahat na sugal, bahala ka. Takboy mo yan. Utos ni Duterte. Si Duterte rin ang utak eh. Kasi kung hindi pabayagan ni Duterte, mga friend, hindi makakagalaw yung Atong ang. As simple as that. Ha? No? Tinawag kasi Atong. Huwag na tayo maglukuhan. Ikaw ang, promotor lahat ng mga sugal dito. Punta ka sa ganyan. Patakboy mo yun. Sabi ni Atong ang, kaya raw siya kinuha para tulungan lumaki ang ng gobyerno. Putang na, yung lumaki yung kayamanan niya. Oh. Pati ang Kibuloy na yan, hindi yan pwedeng lumaki sa Davao. Dahil hindi naman tanga si Digong para pabayaan siya magngangak na wala namang katotohanan yung pinagsasabi na ako ang appointed saan mga kung ano-ano. Ano palagay nyo kay Digong? Tanga? O kaya lahat ng niya, kita mo may mga kasong mga land grabbing ni nung po tayo ng Kibuloy ito. Inaayos lahat ni Digong, yung mga sabit niya ng mga lupang kinagkakamkam dun sa Prayer Mountain, kung ano-ano yun. Kaya marami talagang nakinabang. General Istomo ba yun? Yung tinuturuan ng Totoy, ha? Yun, mga friend. Wala ho talaga. At yung siguro yung mga senador na yan, nakinabang din lahat yan. Oh. Ewan ko naman, yung ICC, wala pa rin yung Nangingay yung aso. Nadidinig ko sa vlog eh. Oh, inaaway yung pusa. No?
Talagang itong Pilipinas napatakbuhan ng sindikato. Napakalaking sindikato. Oo. Davao Mafia nga eh. Naging Philippine Mafia na. Oo. Simple naman eh. Walang nakapalag eh. Lahat ng ginusto ni Digong. Walang, bakit? Eh lahat ng gagalaw. Ikaw. Pera. Pera. Yeah. Tumahimik kayo, mga input kayo. Ganun na eh. Ha? Grabe ho ang ginawa nung nakaraang administrasyon. Sa totoo lang, mga friend. Kung magpapatay ng general naman, General Barayuga, di ba? Sa PC o PCSO ba? O nung hawak ni Garma. Asa na yung investigasyon dun? Wala na. Ngayon, eto na naman tayo. Mukhang masama na naman amoy ko rito. Sa investigasyon nato sa yung mga sasabungero, sabi ni kanina ni Remulla. Be patient. Hindi ganun kadali. Napakalaki. Marami tayo. Baka abutin na 6 months itong paghahanap ng mga nabawala sa ilalim na. Utyo, 6 months. Yung kaso ni Atong Ang asa na hindi pa isasampa, hindi pa nasasampa. Ano pa ba? 5. DDNA daw yung mga ganito. Bakit kailangan hanapin lahat yung 100 kalansay sa ilalim ng tubig? Kailangan ma-recover muna yun bago, sakit ulo. Konti lang eh. Parang patunay lang na yung sinasabi ni Totoy, totoo. Tapos meron na-recover doon. Meron kayo na DNA na 5 bangkay na mga nawawala sa bungero. Di ba sufficient na yun? Kesa galugarin niyo, hanapin niyo 100 bang na hinulog doon. Sakit sa ulo, mga friend. Ewan ko kung tama sinasabi ko, Ito namang mga nawawala na, hindi naman sa wag na ho kayong tama na yung alam niyo na patay na yung mga pero para hindi naman ho sa lalo hong tatagal kung pipilitin ninyo yung mga diver na hanapin yung kalansay ng inyong mga kamag-anak doon sa ilalim ng Taal Lake. Lalo hong tatagal yan. Di ba? Patuloy natin kay Secretary Lamas. Senate at saka House. So talagang at best, dinadala niya sa bingit. No? At worst, ay talagang bahagi ng isang insidious plot para isabotahe itong impeachment process. Nalabag sa ating konstitusyon. Labag na nga yung kanyang pag-delay Dahil ang linaw-linaw ng forthwith, ang linaw-linaw ng sui generis. Hindi pwedeng gamitin ang recess as a justification para hindi mag-convene. No? So the plot thickens. No? Yun yung problema rito. Kaya wala na masyadong pakyut. Sabihin na lang kung itutuloy ba ito ng 19th Congress to convene themselves as a trial court para pwedeng ipasa sa 20th Congress, imbis na sinasabi. Buisit na rin si Secretary Llamas Lahat buisit na sa totoo lang. Pero wala naman silang magawa kung di kagaya natin. Salita na tayo salita. Kinapalan na yung mukha ni Chis Escudero di ba? Nilabag na yung forthwith. Nilabag na lahat na nilabag na niya Ngayon pa ba niya, tutuluyan ni Chis Escudero yan. Siya ulit na Senate President Meron na siya numero. Sabi nga nitong magnificent ng pitong gago. 13 lang kailangan. Siya ulit ang Senate President kung magkakaroon ng butuhan. Di ba? Tuloy natin si Kriyamas. Pwede itong gawin, ito ay pwedeng gawin, ito ay pwedeng i-reject ng 20th Congress. Ilagay mo na sa kanila yung burden. Tapos maghuhugas kamay ka na wala namang kinalaman dito ang Senate President. Yung plenary ang magpapasya. Of course, kaya ka nga Senate President, the leader ka ng Senate, may impluensya ka. Huwag naman sabihin na yung plenary lang without any influence from the Senate President ang purely magpapasya. Kaya, ano ba yung press ko na yun? Ano bang purpose nun? Maybe the latest fashion design. Tapos na yung Paris. Tapos na Paris. Hindi ko pinanood Yung press ko dito, busit na busit ako sa mukha. Yung si Chis Escudero. Gaganon. Ikaw, question. Gaganon Kaya sabi ni si Kriyamas pigilan mo na yung pakyut. Meron pang hikaw. Senate President may hikaw.
Ngayon ako nakakita ng ganyan Senate President na may hikaw. Tuloy. Milan week, meron ba? Papunta tayo sa summer wear soon. Oo. Medyo summer wear yatang vibes. Oo. But Sir Ronald, going back to this, so what are the things na kailangan mangyari? Kailangan mag-ingay lalo yung mga, opposition. Kung si Pimentel, si Riza Ontiveros, maybe yung mga ibang medyo centrist na hindi necessarily Team DDS. Kailangan ba ng people power or at least threat of people power? Para medyo gumalaw-galaw yung mga kaibigan natin kahit dyan. hindi yung mga senador, dahil judges sila eh. Yung mga, naman dyan, yung mga sinasabi mong centrist o progressive sa Senate, ay hindi naman nila ipapakita yung kanilang conflict of interest. Hindi tulad ng iba na nagsalita na several months ago na hindi sila papayag na ma-impeach si Vice President Sara. Eh sila yung hukom eh. No? Pinrejudge na nila. Na-prejudge na. Wala pa nga yung ebidensya, hindi pa nga nagsisimula yung proseso. Yung ibang mga disente, hindi naman gagawin yon. Yun nga, Sek Llamas, ang problema, diyan sa Senado, mas marami yung hindi disente kaysa sa disente. Halos. Kaya wala eh, di ba? Kita mo nagbutuhan para yung remand na sinasabi, 18-5. O, lilima lang yung disente. 18 yung ungas. Di ba? Wala na yung Senado. Kakaparal... pero pag hindi ko gumalaw, si Juan de la Cruz, yung may-ari yun itong tunay na Republika ng Pilipinas na to, kumpanyang Republika ng Pilipinas, wawalang yain ho talaga dito mga putang ng politiko na to. Ito sinasabi nila Check Llamas na konstitusyon. Yung Port Puet, naging Port Puet na eh. Ginawa ng Port Puet ni Escudero. Tuloy. Ang pwedeng gawin ngayon ay bibingka. Sa taas, yung presidente at Malacanang, kahit ina-emphasize niya, yung hindi siya sang-ayon sa impeachment na matagal nang tapos, kahit ina-emphasize niya yung separation of powers, in the real world, meron naman niyang mga influences. Ito ba yung based sa personal experience, Sir Ronald? Or, Hindi naman, detached observation. Ayun, no? yung mga Dun sa historical analysis. dalawang impeachment na nakita mo. No? From Ikalawa, sa baba. Sa baba. Yeah. Dahil sabi nga lang, SWS, almost 90%, ang 89% ang sinasabi, dapat harapin na yung impeachment ni Vice President Sara. Na sinabi naman niya 2 days ago na sang-ayon siya na ituloy. Yeah. Kahit hindi niya wini-withdraw yung kanyang kaso na final sa Supreme Court para patayin yung impeachment. Parang medyo ipokrita ng konti. Pero mismo siya, sinabi niya, tuloy na! Pitik-pitik eh. Medyo ipokrita raw ng konti ito si Sara Duterte. Anong medyo? Baliw mo, Sek Llamas. Tuloy. So, dapat itong mga senador, lalo na yung kanyang mga kakampi, ay payagan ng tumuloy, no? Itong impeachment na ito. Imposible yan, Sek Llamas. Maniwala ka. Imposible yan. Napayagan tumuloy ng mga kampo ni Sara. Pwede namang simple majority vote, madidismiss yan. Sabi nga ni Jesus Escudero, diba? Kaya yung mga toga ba yun na sinusuot ng judge, putang ina, gawin nyo na lang pamunas, tablecloth. O other way around, kurtina. Bibingka ang strategy. Lalo na, pag nabuksan yung kanyang bank account, no? Kung masisimulan yung impeachment, pwedeng i-lift yung bank secrecy laws ng AMLA at buksan yung kanyang mga bank account, pwede niyang patunayan na walang daan-daang milyon ang pumasok na galing sa mga drug lords at pogo lords. Pwede niyang patunayan kontra sa sinasabi Allegedly. Senator Trillanes. Papatunayan nga niya. Of course, allegedly, No? Sa sinasabi ni Senator Trillanes na allegedly, Ang problema nga dyan, Sek Llamas, meron nga eh. Kasi kung talagang wala yan, na sinasabi ni Senator Trillanes, matagal nang idinimanda ni Sara Duterte, si Trillanes. Wala namang immunity from suit. Wala naman siya, hindi nga siya, wala siyang papel sa gobyerno, di ba? Sinampahan pa siya. Hindi niya maidemanda eh. Si Trillanes, bakit? Pag dinimanda niya, lalabas, matatalo siya. Kasi papatunayan niya na hindi totoo sinasabi ni Trillanes sa korte, di ba? Maglalabas siya ng ebidensya. Ilalabas niya yung mga sinasabi ni Trillanes sa mga bank account niya. Ito, sabi ni Sara Duterte, Trillanes, sampal mo sa mukha mo. Ayan ang anong sinasabi mo dyan. Di ba? Kaso wala nga
tameme si Sara dahil alam niya totoo. Kaya talagang by all means, hindi papayag si Sara Duterte na mabuksan lahat yan putang inang mga bank account na yan. Daming pera, no? Mga putang inang to. Hindi nagsasawa sa amoy ng kwarta. Tuloy. Merong mga Di umano. daang milyon na pumasok sa kanyang bank account galing sa mga drug lords at saka pogo lords. Yan yung pagkakataon para patunayan niya. Kaya okay naman yung sinabi niya, tuloy na impeachment. Para mapatunayan niya, hindi, walang ganyan. No? Sinungaling si Senator Trillanes. Yan yung pagkakataon para patunayan. Dahil yan ay official document. Ibig sabihin, resibo yan. Resibo yan, no? Yung pinapakita kasi dati ni Senator Trillanes ay hindi naman official bank records. Pag binuksan ng AMLA, then magiging official. Aside pa doon sa mga ibang ebidensya na nanggaling mismo sa kanyang public statements. Yung assassination threats sa presidente, yung acts of sedition, no? Yung mga ganun ba? From the horse's mouth na nanggaling eh. At yung iba, na mga lumabas na sa congressional hearings, yung sa confidential at saka intelligence fund, na meron ng mga notice of disallowance, mismo ang COA. So, harapin na niya yan. No? Dahil ayaw niyang harapin sa Kongreso. Di, harapin mo sa Korte ng Senado as a trial court. Sir Ronald, if you Hindi nga gagawin yan, Sekyo. Hindi gagawin ni Sara yan. Hindi siya ganun katanga. Oo, sabihin natin bobo, pero hindi siya ganun kabobo. Alam na alam niya na sabit eh. Ang dami namang 16 ang abogado ko. Nagbayad ako, ang dami. Milyon-milyon na ginagastos ko dyan. Kaya magtrabaho kayo. Yung mga senador naman, puta na. Maski sunugin mo nga yan si Bato, si Bongo, yung mga senador na kampo niyan, amoy Duterte mga hayop na yan. O, di ba? Pwede naman palang pigilin. In the simple majority vote. Sabi ni Escudero, pwedeng i-dismiss. Ngayon, nakialam na yung Korte Suprema. Di ba? Ala ka namang, di ba? Malabo yan. Kailangan gumalaw ang taong bayan. Pag hindi gumalaw ang taong bayan, wala. Napakalaking sindikato, napakaraming pera, napaka-bilyon-bilyon. Daang milyon, kaya nila isapalpal sa bunganga nung sanay si Duterte dyan, magtapal ng pera para tumahimik ka. Diba? Tuloy natin. Ganda ng usapan nila. you go back to this, Sir Ronald, ang tawag ko sa'yo kahit sa secretary or ex-secretary kung saan mapunta ang usapan. Sir Ronald, you got things going. I think yung kape mo yata medyo malakas. But going back to this, doesn't this show na baka takot nga ang kampo ng mga Duterte na to even have a trial to begin with? Kasi kung titignan mo on the surface, mukhang they have the numbers. Especially sa darating na kongreso, di ba? They had a pretty decent performance. Pero baka this shows na worried actually sila na even a trial, just a robust trial in itself, even if they may have numbers to block a conviction, they may not be able to damage control enough in terms of undermining the political capital of the vice president. Yun ang sinasabi ko mga friend, di ba? Pwedeng ituloy at i-acquit nitong mga demonyong maski sunugin mong mga senador na amoy Duterte, pag nailabas na yung baho na yan, tapos sa kanila i-acquit dito, na talagang kitang-kita ng mata ng sambayanan kung ano-anong nangyayari, kung gaano kahayop yung ginawa nitong mga Duterte. Tapos sasabihin nila acquitted. Di ba? Magkakagulo. Nagkagulo na, maggagalaw ang tao hindi papayag ang tao hindi papayag Di ba? Ganun mangyayari mga pre hindi papayag ang tao. Dahil, garapal garapal na. Wala namang maididepensa sila Sara Duterte dyan sa mga Mary Grace Piatos na yan. Wala. Pati si Kirdok, naging recipient ng confidential fund, pati si Mary Rivera, kung ano-anong putang na paglalagay ng mga gago. Wala silang maisasagot dyan. Yung pagmumura niya, pagbabanta niya, wala din. Talagang, sa 7 article of impeachment, isa lang ang makonvict siya. Tapos na siya Bakit pa nila papayagan na magkaroon ng trial? Alam naman ng mga hindot, ng mga gunggong, na
magkakabulgaran lang. So, anong dapat gawin? Dismissin na. Gagawan na nila, lahat ng paraan gagawin nila para walang matuloy ang impeachment trial na yan. Kapala na ng mukha eh. Ginapala na nga rin nila yung mukha nila eh. Ngayon pa ba nila, papayagan yan? Kung papayagan yan, nitong si Escudero, noon pa, nito Senado, noon pa talaga. Lahat na, mga akadema, kung ano, mga dating sila Supreme Court Justice Carpio, kung ano, lahat nagsasabi na kulang na sa bigay si Escudero tsaka sa Senado, mga hayop kayo, mga umaawa, wala. Gaganon. Sa Supreme Court tayo magkita. Ayan, nakuha na nga. Supreme Court na, kung wala na. Kaya, kung ano yung gusto na senador, mga senatong ni Duterte, yun na nangyari, nakakorte Suprema na. Ganun yan eh. Ba't nila hahayaan tumuloy yan? Kung bandang huli rin lang, hindi rin papayag ang tao. Di ngayon pa lang, hindi natin alam yan, magwawala rin ng tao. Di ba? Parehas din, magwawala rin ng tao. Kung magwawala yung tao. Kaso binibitin hanggang mawawala. Kakapanood ng tao ng Itbulaga saka It's Showtime, baka wala nang mangyari. Di ba? Patagalin. Noon pa dapat napipigil kasi. Wala, ganun lang, sigaw. Punta sa harap ng Senado, walang mangyayari, pagod lang. Talagang dapat yan, one time, big time. Parang kagaya nung nilusob si Erap, ganyan, si Marcos Sr., ganyan, ang galaw ng tao. Pero ang ganyan lang na, yan. Lord, yan ho yan, mga friend. Ay, nako. Namula na naman ako. Oo. Tuloy natin kay Sek Llamas. Wala akong nangyayari dyan. Exactly, dahil kahit assuming na may numero sila at eventually ay mapipigilan nila yung pag-convict kay Vice President Sara, dahil nasimulan yung proseso ng impeachment, may ipapakita yung mga ebidensya. Baka nga ipatawag pa dyan yung militar na nag-deliver ng pera at inubos yung 120 million in 11 days. Ayan, baka tumestigo na dyan, no? Maliban pa doon sa COA disallowance, maliban pa doon sa ipapalabas yung mga tape ng kanyang statements, no? At marami pang iba. Kaya, I'm sure, ayaw nilang magsimula yung impeachment. Ayaw nilang mag-convene yung Senado at... Parehas din nung nasa isip ko, di ba? Kaya lang, sekretary siya eh. Pero sa atin, mga friend, yung ikot ng galaw, hindi naman kailangang napakatalino mo para makita mo yung galawan nito mga gunggong na senador na to. Oo. Yun lang forthwith di ba? Ang dami na nagsabi, pero si Chis Escudero, kapal na mukha na pinaiiral. Ngayon pa ba ako papayag? Kinapala. Pinahiya na ako. Hiyaan na talaga to. Dahil nga pag nabuksan nga lahat yun yun ang ayaw mangyari nitong mga senador ni Digong. Di ba? Dismissin yan. Hindi papayag yan. O i-delay yan. Pero sabi naman ng mga congressman, Chua, hanggang walang nilalabas sa TRO ang Supreme Court, dapat matuloy yan. Sa July 29 na yata, di ba? Pagkatapos daw ng SONA. Tingnan natin. Ilan ang araw na yun? Tuloy. Sa trial court. Ngayon, pagbibigyan ba siya ng leaders ng Senado? Yung mga iba kasi nagsasalita na No, malinaw na yung kanilang bias kahit hindi pa nagsisimula yung proseso. Mag-ingat sila. Hahatulan sila ng kasaysayan. Hahatulan sila ng mamamayan. Hahatulan sila ng susunod na henerasyon. No? Sa kanilang magiging conduct, sa kanilang magiging boto, sa kanilang mga sasabihin ngayon. Alam mo naman, sa panahon ng social media, pag lumabas na yan, that will be there forever. So mahiya naman sila sa kanilang mga apo at yung magiging apo ng kanilang mga apo dahil hindi sila makakalimutan sa ating kasaysayan. No? Wala na yan, Sek Llamas. Noon yan siguro, nung panahon na ang utak ng tao at ng mga botante
matino pa. Ngayon wala na pera na lang katapat ng butante, si Quiamas. Kaya wala silang pakialam, maski na isumpa sila ng tao, sumpain nyo na putangin na kayo. Pagdating naman na eleksyon, iboboto nyo rin kami. Ha? Kasi nga, yun nga, eto na, 500, 1,000, 2,000, puta, dami nung ninakaw na pera. Nangyayari Di ba yung Davao? Demonyo na halos ang tingin ng taong bayan sa buong mundo, dito sa mga Duterte, pero putang ina, landslide. Lahat, walang Duterte natatalo. Baka pati hardinero nung sa Davao, patakbuhin hardinero ng Duterte, mananalo Diba? Kaya wala nang pakialam sila dyan sa sinasabi ni Secretary Llamas na hahatulan sila ng tao. Wala na ngayon yan, Secretary Llamas, wala nang kwenta yan. Nangyari. Di ba si Marcos Sr., di ba? Pinipol power, di ba? Ngayon Marcos na naman bumalik, di ba? Landslide pa, ha? Di ba? Wala na, hindi na ngayon yung hiya. Wala nang hiya itong mga putang ina to. Sa totoo lang, Sek Llamas. Itong mga senador na to, wala nang hiya to. Makakapal na talaga ang mukha. Tuloy. Sa bagay, Hall of Shame, parang gano'n. sa bagay, hindi ganun ka mahiyain. Yung marami sa ating mga Medyo politiko. mataas kasi Hindi stand. katulad natin na tayo ay mahiyain. Speaking of mahihayin, Sir Ronald, going back to this, baka naman hindi hiyang issue. Ang issue nila is may nakita silang survey na sinasabi na yung isa nga nasa detention, 60% na yung 63% yung trust rating. Yung isa wala namang ginagawa since last year, 50% ang trust rating. Ayan pa isa. Mantangin mo, doon na nakadetain si 63% pa rin ang trust rating ng demonyo. Eto naman isa, wala na ang ginagawa kundi manira ito Sara Duterte. 51% pa. Mas mataas pa rin ang trust rating ni Sara Duterte kaysa kay Bongbong. Pinakamataas pa rin ang trust rating ni Sara Duterte. Gaano kahindot yan? Ay, kahindot. Kabugok yan. Putangin ng mga survey na yan. Hinga! Pakinggan natin si Quiamas. Kaya sabihin, ha? Tinitignan nila, mukhang malakas pala itong mga to. Nag-number 1 pa yung isa alay nila, number 3 yung isa sa Senate race. Ang advice ko sa kanila, mag-FGD na lang sila. Qualitative na lang, imbes na quantitative. Dahil may dissonance minsan itong mga survey na ito Halimbawa, isang survey firm, sinasabi na ganito, 51% ang ayaw sa impeachment. Tapos at the same time, sinasabi 50% undecided. What was that about? No? Tapos 62%. Meron kang isang survey na sinasabi na 2/3 sang-ayon na litisin si Digong sa ICC. No? Pero ang approval rating ni Sara ay 50%. So may ganung klaseng dissonance dito sa mga ibang mga surveys na ito. Hindi ko naman nila lahat. No? Yeah. Pero I will take them with a grain of salt. Baka hindi lang grain. Right. Baka 1 kilo ng salt. Sige, Sir, bago mas marami pang magalit sa akin. I'm just... Kaya talagang dapat yung mga kampo ni mga survey na yan, putang yan mga yan. Wala namang naitutulong yung mga hayop na yan, kundi manggulo lang. Lituhin ng utak ng tao. Wala bang magawa dito? Si Bongbong Marcos? Diyan sa mga nagsusurvey na yan, ang putang yan na sinusurvey niyan, mga siraulo, mga tililing pa ganyan. Tayo mo, 63% pa si Digong nakakulong na ron, crimes against humanity. Si Sara Duterte, 51%. 51, 61. Hindi bumababa, pero si Bongbong daw tumaas, naging 40 plus na ngayon, from 34 naging 44, mga ganon. Pero si Sara hindi bumababa, steady. Puta gaano kabaliw yung surveyor na yan, kung sino nagsusurvey niyan. Tangin nang yan. Sa mental hospital yata nagsusurvey mga yan Naku, naganahan na ako. 30 minutos tayo. Magkukulab pa tayo. Tuloy. I'm just being fair. I'm just asking this question. Pero hindi issue sa akin ng fair. Issue sa akin ng yung... Sir Ronald, going back to this, civil society, what should they do to make sure na alam nung mga ibang senador na kung magloloko sila dito, there will be consequences down the road. Maybe not now. Some of them are incumbents. Some of them just won. But 2028, things could be very different. Like, kunyari, dito sa midterm elections, nakita natin yung Gen Z votes, right? Could be a big... we don't have exit polls, so we don't know exactly, but I think if we do focus group discussion, lalabas sa mga Gen Zs, ayaw nila masira yung kanilang kinabukasan, ayaw nila yung mga kalokohan, mga usual traditional politics.
So this could bite them come down the road, right? Definitely. Dapat kabahan sila doon sa resulta ng eleksyon. Dahil yung Gen Z, yung millennials, bahagi na yan ng civil society eh. At hindi siya na-factor in dito sa mga surveys. Lalo na, nearing the election, may mga 23-24% na soft votes. Ano ba yun? Ano yung soft votes na yun? Yan ba yung mga Gen Z? Yan ba yung mga millennials? Ibig sabihin, may emerging force na hindi nasusukat nung mga survey firms at nung mga political pundits, no, na hindi nila na-factor in, na nagpanalo kay Bam at saka kay Kiko at saka sa Akbayan as the highest Party list, yeah. party list sa kasaysayan ng party list system, mga local candidates katulad ni Congressman Kakabag-Aw na tinalo yung mga Ecleo, o si Congressman Bautista na tinalo yung pinakamayaman na nanay sa buong Pilipinas, si Cynthia Villar, no, etc., etc. So, huwag nilang i-underestimate yan, no? Right. Pag yan ay nag-scale up, pag yan ay nag-consolidate, isa yan sa hahatol sa kanila. Yan yung civil society na bago. Pang problema dyan sa Kiamas, paano naging number 1 si Bongo? Number 3 pa to si Bato. Alam naman ng taong bayan kung anong amoy nito maski sunugin mo. Yun eh. Yeah. Ito ko, 20 million boto. Puta na. Mag-collab na po tayo mga boss. Sakit na ulo ko. Sabi ni Tipista, oh. God thanks po at umatras na daw si Atty. Kapunan. Manipis na ulit ang pace mo, Atty. Lorna Kapunan. Di ba? Librado Ludovico. Blessed morning, Karox. Stay safe and healthy. Atty. Lorna Kapunan, talagang kahiya-hiya siya pag umiska po si AA at Gretchen Barreto. Let us see kung hindi nga tatakas si AA at si Greta. Sa dami ng salapi niyan, mag-aalabantag yan sa tingin ko, Karox. Sinabi mo pa. Papayag ba yan, mapusasan siya? Yung pista ulit, tawa-tawa. Anto, ang mupo kuya lahat ng mga Duterte may kanya-kanyang silang bansag ayos kung bagay naman po sa kanila, di ba? O di ba sinabi ko, pag meron tanga, tawagin mo Sara. Pag merong adik, tawagin mo na lang na wag adik, baste. No? Pag merong manyak, tawagin mo na lang pulong. O, di ba? Pag merong demonyo, ang tawag mo na lang digong. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Wala na silang mailatag na katwiran dyan sa kaso ni Digong, dyan sa ICC. Kasi, itong si Kaufman, akala niya, yung ginagawa niya dyan at yung mga depensa niya sa kaso ni Digong, parang napakababaw at parang walang alam talaga itong abogado na ito. Sa totoo lang, kademonyo ang ginawa nito sa ating bansa. Sayang talaga binabaya dito ng itong Duterte. Pero okay lang kasi di naman galing sa pawis nila ang perang yan, kundi sa kinurakot nila sa pera ng bayan. Kaya ganun-ganun na lang. At parang baliwala lang sa kanila ang bayad dyan. Yun nga. Wala kang gagawin talaga ito si Kupalman kung hindi mag-isip ng i-delay niya. Parang kagaya rin dito si Escudero. Ramon Valencia, shout out. Bossing, napansin mo ba? Tumana na itong si Kupalman. Ba tumanda? Dapat kaya Kupalman, panoorin niya yung mga dating video sa Kongreso at sa Senado. Nakarecord naman doon yung mga pinagsasabi ni Gong D na umamin naman siya. May bonus pa. May bonus pa nga na pagsisipain nila ang ICC. Totoo. Alam naman ni Kupalman yan. Kaya lang, yun nga, nagtatanga-tangahan siya. Payag naman sila Duterte, bayad lang sila ng bayad, di ba? Ramon Valencia. Sabi ni Kongs D, come here ICC. Inaanyayahan na niya. Nahuliin na siya, baka daw mamatay na siya. Hindi pa siya nahuhuli. Ngayon naman nahuli na. Bakit gusto niya ngayong palabasin si Gong? Di naman ang nag-anyaya. Pinoprotektahan ni Kupalman yung sahod niya. Malapit na naman matapos ang buwan. Baka lumitaw si Jose Marichan. Hindi pa tapos ang mga kaso kay Gong, di kaya kay Inday, Sayad, at sa mga sabongero.
have more fun in the Philippines, ha? Michelle Edwin, Mike, shout out, friend, ha? Friend Shervin sa pedaw, ha? Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo dyan, mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out, sabi ni Tia Delio. Muli po ay sumasahimpapawid inyong impong basyang Team Tia Deli po. Bumabati ng mabagyong gabi po sa inyo, lahat dyan sa atin sa Pinas. Sir Rox, ingat po kayong lahat, mga Karaoke Warrior. Sana po makikiraan lang po si bagyong ulan. O yun nga, dumadaan lang at hangin at wala pong anumang maging malupit na ganap sa kanya pong pagdaan, Sir Rox. O nga, sa topic ko po today, Sir Rox, nako, talaga naman tong si Kupyang. Kupyang man ba? Ano po, halata mong abutin ang laman ng utak ni $1 million man. Paulit-ulit na lang yung kanyang apila. Alam naman po niya na sobrang panis at gamit na yung palusot na yan. At di nga uubra, di ba, Sir Roxin nga, tanga. Kaya nga, inip na si Ingkong sa kanyang silyang tumba-tumba. Hanggang ngayon daw, bakit malabo pa rin ang pag-asa? O paano ba yan, ha? Pamilyang Topak, Sayad. Mantakin mo, $1 million bayad ninyo sa big shot ninyong abugago. Pero yun lang ang palagi pamato niya, apila. Naku, anong panama niyan sa aming pogi at ng Cavite, ha, Sir Rox, ha? Ba? Sa amin po ang Cavite, Sir Rox, wala pong papetik-petik na ganyan. Kita nyo naman po, di ba, Sir Rox? In 3 months, planchado lahat. Acquitted, lusot, walang kokontra. Anong api-apila? Sabi nyo, ha? O kami pa ba, ha? Maitiman daw po kami sa inyong paningin. Pagdating sa hocus pocus, huwag nyo pong alamin, ha? Tong si Kopyang, akala ko tigasin, anong nangyari? Bakit bokya pa rin? Milyon bayad na nakakaduling, pero puro nga. Matay kong isipin, sabi ng Dutae, you're the most famous team. Saan ang liwanag? Bakit puro pa rin dilim? Di ko pagpapalit ang aming si Bonjing. Sa bilis ng magic, tunay kaming daking. Huwag nang magtataka. Huwag nyo nang isipin. Basta pogi ng Cavite, tunay na tigasin. Patay tayo dyan, Tia Deli ka. Tumulwa ka na naman. Ramon Valencia, sabi ni Kong D, come here ICC, inaanyayahan niya, nahulihin na siya, baka daw mamatay na siya, hindi pa siya nahuli. Ngayon naman na nahuli na, bakit gusto niya nang palabasin? Kong D naman ang nag-aanyaya. Nabasa ko ito. Kalat ni Baya, shout out. Wilfredo Contreras, shout out, ha. Wala nang maisip yung abogado na yan na pambola lang sa mga tangang DDS. Alam ng abogadong yan na wala na siyang depensa para lang may sabi niya na merong ginagawa, kasi kapag nasuya si Sara, baka tanggalin na lang yan. Baka kasama ni Sara yung kanyang healer, papatay ka, hype ka. Mary Grace Santos, shout out. Good morning, Karox. Nakakasuka na, mga Duterte. Daming nahahawa sa kagaguhan at kamangmangan pag nasama sa team nila. Nahawa na din yan si Koopman. Ganyan din si Roque. Dati okay naman ang utak niyan. Lahat nakakabaliw, di ba? Mary Lebron, shout out, shout out. Sabi ni good morning, Sir Rox. Calderiera Day namin sa Baguio. Kaya walang pasok. No skipping ads, ha. Sabi niya, strategy lang ni Kapman na huwag daw pakialaman ni Atty. Yusek Claire Castro si Koopman. Pare-parehas ang sinasabi kasi scripted at wala silang mahanap na maidepensa. Kumbutot balat si Digong.
Pagpakita sila ng ebidensya, wag puro gawa-gawang istorya lang. Totoo yan. Mary Lebron, ha? Arnold pa si Diego. Si Rox, mauulit na naman ang istorya ni Bantag. Aarestuhin lang pag nakatakas na. Napanood na namin yan, Rimulya. Sa bato. Wag naman sana, Arnold po. Di ba, boying? Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Sabi 3J Show po. Si Rox, level up na talaga ang kawalang yan ni Kimo. Imbis na si alias Rene ang paimbestigahan, Senador Risa Ontiveros ang pinaimbestigahan niya sa Senado. Hindi ko alam kung matatawa o malulungkot sa klase ng senador meron tayo. Pero ang take ko dyan, si Rox, may nag-utos kay Kimo para paimbestigahan si Senador Risa. Ikaw naman. Yan sana itatapi ko bukas nag-comment ka naman. Huwag mo nang si Kimo. Huwag mo na siyang Tanga talaga yan Anong gagawin natin? Ang natin, sa totoo lang 3J Shop ka. Itong Comelec na to, itaas nyo naman yung level ng kwalifikasyon ng isang senador. Utang! Hindi tumatanggap kayo ng mga aplikante senador, mga ganyan. Tapos magiging susuotan niyo ng toga para maging judge. Nakang utak. Tangina. Anong klaseng kwalifikasyon niya, senador puta? Marunong bumasa, sumulat, Filipino citizen, senador na po. 3J Show po dito. Ay, blood din ako talaga dito sa Comelec na to. Putang ina ang klaseng kwalifikasyon kasi yan. Putang ina kayo. Mag-apply ka janitor, nakang puta, kailangan high school graduate ka pa. O kaya college level ka. Ano kayo? Basurero, ganun din. Hanapan ka pa ng MBA clearance, police clearance, barangay clearance, lahat ng clearance hahanapin sa'yo. Tapos mag-apply senador, maski na convicted, maski na may kaso, pwede, basta wala pa, hindi pa guilty. Puta, anong klaseng putang ina yan? Maski 80 years old na, apply ka ng mayor, tanggapin ninyo. Maski na nakakulong. Ina kayo. Kaya ngatay. DJ Show po dito. Si Rox, sa Pinas, ang mali, siyang ginagawang tama. Ang tama, kailangan maging mali. O yun nga. Ang puti ay nagiging itim, ang itim ay nagiging puti. Yun nga, ewan ko kung hanggang saan tatagal ang Pilipinas sa ganitong uri ng mga politiko. Actually, hindi naman dapat tawagin politiko mga yan, kundi mga kampo ng kadiliman na nagkukunwaring politiko. Totoo. At, sama mo na yung mga pastor. Nagsasabing, putang inang mga hayop na yan, mga demonyo. Tapos, pera. 3J Show po dito. Saan sa mundo ka nakakita ng kapwa senador mo ang paiimbestigahan mo instead na yung testigo ng Senado ang bumaliktad? Perjury yun. Kung okay, Senador Risa, papaimbestigahan ko rin itong Kimo na ito. On what ground? Tama si Rox. On the ground of being amazing. O tayo, hindi ba pwedeng i-impeach yung mga putang inang mga yan? Putang inang mga yan. Alam mo, pag estudyante ka, nag-aaral ka, tapos ganyan ka kabobo, dinadrop ka na eh. Tangina sa Senado, honorable pa rin ang tawag. Putang ina kayo. Mahal na pa yan. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Overwhelming po talaga. At makatotohanan ang mga ebidensya. Kaya ganyan na lang ang depensa nila. Super sa dami ang evidence. Kaya ano pa ba masabi ng ICC sa ganitong reklamo ng mga victims ng EJK? Nawa makakuha ng mga biktima ang hustisya sa mga ginawa sa kanila. God bless as always. God bless, Marilo Castro. Erlinda Aquino, shout out. Nakakatawa ka kuya pag Sara tanga. O di ba? Yung tawag mo basta tanga, tawagin mo Sara. Yari, may kapitbahay ka, tatanga-tanga. Sara. May kapitbahay kang adik. Base. O, may kapitbahay kang demonyo, walang nya. Digong. Ganun. Lisa Cruz, shout out. Mga senador na walang kwenta. Dami yan. Marilo pa biyan ulit.
Ang tindi ni Kimo, nakakadismaya, nakakaiyak para sa ating mga Pilipino na isang katulad niya ang nasa Senado. Imagine po, isang senador Risa Hontiveros, ang iimbestigahan niya na ang tanging hangarin para sa bayan. Medyo matagal pa. Ipagtitiis natin sa kanya. Matagal pa, hanggang 2028 pa, hayop na yan eh. Huwag ka, Mariluha, Maluha. Yan ang, kung sakali si Sara Duterte, hindi makakatakbo at may impeach. Yan ang patatakbuhin ni si Toko, si Panelo bilang presidente. Tangina nyo. Ay, mga matay, putang na kayo. Joaquin Mesa Jr., shout out. Ito, depensa. Insane yung tao. Maganda ito kaya. Insane yung tao due to severe chronic substance abuse. Exempted from criminality liability. Mental asylum ang lagpak nun. Hindi siya kriminal. Ay, mission accomplished mga boss. Ay, nako. Basta yan ako mga friend. Pwedeng ipusta yan. Totoo lang. Hindi matutuloy ang hearing na yan ng Senado. Kasi, yun nga, kinapala na yung mukha ni Siltis Escudero tsaka yung mga senador ni Digong na naipa na. Diba? Lahat yung fourth wheat, naging fourth puwet, lahat na nababoy na yung Senado, baboy na. Nadagdagan pa ng baboy. Lalong bumaho na. Diba? Magandang gabi po mga boss. Dasal. God bless. Good night.